Parang Tiago! Ayaw mo na mo kumain? Alam kong katatapos lang natin mag-imbalsa mo pero hindi dahilan yun para ayawan tong pagkain na binigay sa atin ni boss. Madala magpakain si Boss Arthur kaya lubusin na natin. Ayos na ako, paring Rudy. Kung hindi mo maubos, ibalat mo na lang yung natitira. Iuwi mo sa pamilya mo. Bagay, may tama ka. Parang Tiago, saka mabigat nga sa tiyan tong putot pansit. Ibabalot ko na lang. Ipagbabalot na din kita ng maiuwi mo. Hindi na, huwag ka na mag-abala. Alam mo naman na wala na akong kasama sa buhay mula nang maaksidente ang pamilya ko. Sorry, paring Tiago ha. Hindi, ang ibig ko lang sabihin, pwede mo tong kainin pag uwi mo sa bahay. Pasensya na talaga ha. Hindi ko gustong palungkutin ka. Okay lang pare, sanay na ako na malungkot ang buhay ko. Pati nga rito sa trabaho natin, malungkot din eh. Kita mo naman, walang kabuhay-buhay kasi puro patay ang nandito. Tama ka. Hapon na naman. Uuwi, matutulog, gigising. Tapos papasok na naman sa trabaho. Paulit-ulit na lang ginagawa ko araw-araw. Nakakabagot na. Mas mabuti pa siguro kung pati ako nakasama nung aksidente ang pamilya ko. Hoy, Tiago! Bakit ba tulala ka na naman dyan? Parang ang lalim ng iniisip mo. May problema ka ba? Aling Teresa, ikaw pala. Saan po ang punta mo? Akin yung dala mong bayong at ako na magbubuhat. Ako, salamat, Tiago. Napakabait mo talaga. Napakabait nyo rin po, Aling Teresa. Ay, teka. Doon po ba tayo pupunta sa tindahan mo? Ang dami ng tao ngayon dito sa highway. Siguradong maraming bibili ng paninda mong mga kakanin. Mura na, masarap pa. Maraming ang mamimili rito. Kaya nga kahit tinataasan ng gusali sa taas ng pwesto namin, hindi kami makalipat. Abay, sayang ang mga suki. Kahit saan kayo pumuesto, susundan pa rin kayo ng mga suki mo dahil masarap ang mga kakanin mo. Uy, teka, sandali, uy, bata! May nalaglag ang gamit. Uy, ang bilis niyang tumakbo. Ano ba itong nalaglag niya? Ay, keychain lang pala na may maliit na itim na bell. Ano ba yan, Tiago? Aling Teresa, keychain lang. Nahulog dun sa batang nakabungguan ko. Kaso, ang bilis niyang tumakbo eh. Hindi ko na to maibabalik sa kanya. Tiago, anong ginagawa mo rito? Hoy! Ayos ka lang ba? Lara? Anong ibig mo sabihin na anong ginagawa ko rito? Siyempre, naglalakad ako. Kalsada to, di ba? Sira, ang ibig kong sabihin, bakit nakahinto ka at nakatitig dyan sa hawak mo? Parang wala ka sa sarili. Okay ka lang ba? Ano ba yung hawak mo? Keychain na may itim na bell? Oo, napulot ko to. Nahulog dun sa batang nakabungguan ko kanina. Pauwi na sana ako eh. Kung bata ang may-ari niyan, sigurado mag-iiyak yun pag nalamang nawawala ang keychain niya. Nalala mo yung kapatid mong si Janet? Importante sa kanyang mga gamit niya. Pag may nasira o nawala, umiiyak siya kaagad. Sorry, Tiago ha. Hindi ko naman gustong banggitin si Janet. Alam kong malulungkot ka. Maalala mong pagkamatay nila. Okay lang, Lara. Naalala ko naman talaga ang kapatid kong si Janet. Kaya nga gusto ko sanang isoli ang bell na to sa batang yun eh. Teka, ano yung naririnig ko? Nagririg ba tong bell na hawak ko? Pero hindi ko naman to ginagalaw ah. Oh, Tiago, bakit? Lara, tinan mo tong keychain na hawak ko. Kahit maliit, malakas ang tunog nito. Ha? Tunog? Wala naman ako naririnig ha. Tinatakot mo ba ako? Hoy, Tiago, hindi mo ako matatakot dahil matagal na akong takot. Hirap talagang tumira dito sa squatters area. Wala na namang kuryente. Buti na lang, marami pang kandila dito sa bahay. Magtitirik na rin ako ng kandila sa larawan ni nanay, tatay at Janet. Ayan, may liwanag na kahit paano dito sa bahay. Ay, halos 2 taon na mula nung namatay sila. Naiwan na ako mag-isa dito. Sobrang lungkot. Kung pwede lang sana, mamatay na rin ako. Para hindi ganito kamiserable ang buhay ko. Ngayon pa namatay yung mga kandila.
Magsisindi ako ulit para makita kung anong naririnig kong yun. Tiago, ano ka ba? Papatayin mo ba ako sa gulat? Lara, ba't kasi hindi ka nagsasalita dyan? Ikaw pa talaga nagulat? Hindi ba dapat ako? Nag-iisa lang ako rito, wala pang kuryente oh. Tapos, makakarinig ako ng yabag na ikaw lang pala. Teka, ba't ka ba nandito? Nagluto ako ng sopas, dinalahan lang kita. At para hindi ka na nagrereklamo na nag-iisa ka, syutahin mo na ako para may kasama ka. Ano? Wala. May parada bukas sa mga bingi, sumali ka. Oh, ito sopas. Kunin mo na para makauwi na ako. Akin na nga. Salamat ah. O siya, babu! Ay, ang weird talaga ni Lara. Pero natakot talaga ako kanina. Ay, hapon na naman. Uwian na naman. Isang araw na naman na lumipas. Parang napakawalang kwenta talagang mabuhay. Buti pa yung ibang mga tao. Masaya. Ha? Teka. Narinig ko na naman yung tunog ng bell sa kitchen. Bakit ganito? Lumalakas ang kabog ng dibdib ko pag narinig ko yung tunog ng bell na yun. At parang gumagapang ang lamig sa buong katawan ko. Hoy, Tiago! Nakatulala ka na naman? Ano meron? Huwag mo sabihin may babae kang iniisip maliban sa akin, ha? Ah? Ano ba sinasabi mo, Lara? Nababaliw ka na ba? Hindi mo ba naririnig yung bell? Tumutunog na naman kasi. At mas malakas na yun kaysa dati. Wala. Wala akong naririnig, no? Wala naman talaga. Sakit ng ulo ko. May nakikita ko. May bumagsak. May mga aksidente. Ha? Pinagsasabi mo dyan? Rudy Baldwin, ikaw ba yan? May naawitin ako. Ang baho. Amoy bulok. Amoy malansa. Nakakasuka. Parang babalik na sigmura ako. Oh, Tiago, ano ba nangyayari sa'yo? May sakit ka ba? Lara, yung building na yun. Yung ginagawang building na yun. Guguho. Alin? Ano bang nangyayari sa'yo? Ba't guguho yun? Eh, dinadagdagan nga ng palapag. Aba, hoy, Tiago. Saan ka pupunta, hoy? Hindi ko alam. Hindi ko mapigilan ang sarili ko. Lara, kusang gumagalaw ang katawan ko papunta sa lugar na yun. Diyos ko! Tiago! Tingnan mo! Gumuho yung mataas na parte ng building! Gumuho nga! Gumuho nga! Si Aling Teresa! Nasa ilalim ng gusaling yun! Ang tindahan niya! Ako, Diyos ko! Wala sana naman si Aling Teresa! Wala sana! Tiago! Tiago, paano mo nakita na guguho ang building na yon? Siguradong maraming namatay sa pagguhong yon. Maraming tao doon at natabunan sila ng gumuhong gusali. Si Aling Teresa! Kailangan pati siya madamay! Napakabait ka sa akin! Bakit kung sino pang tao na nagpapakita sa akin ng kabutihan ang agad mo hawala? Tiago, nakatakda ang kamatayan ng lahat ng tao. Hindi lang natin inaasahan na ngayon yung mangyayari kay Aling Teresa. Di patas, Lara eh. Bakit nahuuna pang kunin yung mga mabubuting tao? Sana, una nang mamatay ang mga kriminal, ang mga masasamang tao, ang mga korap na opisyal ng gobyerno. Napakarami na nila. Kailangan mabawasan na sila para hindi tuluyang maghirap ang bansang to. Tiago, naiintindihan kita at sang-ayon ako sa'yo. Pero kahit ganito ang sitwasyon, kailangang manalig pa rin tayo sa Diyos. Hindi ko alam kung may Diyos ba talaga, Lara. Parang ayaw ka nang maniwalang may Diyos. Hoy, Tiago! Saan ka pupunta? Hoy! Pupunta ako sa gumuhong gusali. Sisiguruhin ko kung nandun ba talaga si Aling Teresa. Umaasa ako na wala siya ron. Teka, Tiago! Sasama ako sa'yo! Sandali! Tumutunog na naman ang bell. Pero, bakit nandito to sa higaan ko? Ang alam ko, naroon to sa bag ko ah. Sino yan? Sino yan? Sumagot kayo! Sino kayo? Sumagot kayo! Ano yun? Parang may itim na usok na lumalabas sa bell.
taong usok. Taong may sungay. Pero maliit siya. Batang may sungay. Tiago! Tiago, buksan mo pinto! Tiago! Lumabas sa bintana ang anino ng batang may sungay. Tiago, buksan mo pinto! Lara! Lara, ikaw ba yan? Sino pa ba? Teka! Gabi na. Anong ginagawa mo rito? Tulungan mo naman ako, Tiago. Si Lola Mila kasi. Ayaw umalis sa kubeta. Hindi ko naman siya mabuhat. Pasensya na, Tiago, ah. Pwede mo ba akong tulungan? Ano? Si Lola Mila? Alam na alam mo talaga kung paano ko aabalahin. Pero sige na, halika na. Oops! Lola Mila, ang bigat mo na po. Halos hindi na kita mabuhat. Ay, naku, Tiago. Ay, mabutit pumunta ka rito. Alam mo naman na matanda na ako at laging masakit ang tuhod at yung kasukasuan ko. Ay, Huwag ka kasi masyadong magtatagal sa kubeta, Lola. Para hindi ka mahirapang tumayo. O Lola, narinig mo ang sinabi ni Tiago. Kaya huwag ka nang pasaway. Huwag mong pahirapan ang maganda mong apo dahil ako na lang ang kasama mo sa buhay, okay? oo, alam ko yan. Kaya nga sana, magkatuluyan na kayo nitong si Tiago. Para magkakasama na tayong tatlo. At yung mamamatay naman ako, hindi kita maiiwan ng nag-iisa po. Dahil may katuwang ka na. Aba, Lola, mahaba pa ang buhay mo. Huwag ka nga nagsasalita ng kung ano-ano. Ang kamatayan ay mangyayari sa lahat ng tao. Ay, iba-iba lang ang dahilan ng pagkamatay. Pero lahat ay mamamatay. Grabe, ang dami talagang namatay doon sa gumuhong building ah. Ayan, tambakan na naman tayo no, napakaraming imbalsamuhin. Kawawa naman sila. Kilala ko nga tong isa. Ha? Kapitbahay ko to. Talaga? Napakabait sa akin. Pero tinan mo, halos hindi na makilala ang itsura niya. Oo nga. Luha ang mga mata niya at basag ang bungo. Lasog-lasog din ang katawan niya. Tiago, hindi mo ako iniligtas. Hindi mo ako tinulungan. Ikaw ang may kasalanan kung bakit ako namatay. Isasama kita sa hukay. Isasama kita sa kabilang buhay. Aling Teresa, wag! Wag mo ako sakalin! Wala akong kasalanan sa'yo, Aling Teresa! Uy! Paling Tiago! Uy! Ano nangyayari sa'yo? Ba't ka nagsisigaw dyan? Patay na si Aling Teresa eh. Paano kanya sasakalin? Kulang na lang madurog siya ng madaganan ng gumuhong gusali eh. Gusto mo ba ako na lang ang mag-imbalsa mo sa kanya? Hindi. Ako nang Sige bahala na. rito. Gusto mo, ano? Sige, bilisan mo lang kasi marami pa tayong imbalsamuhin ha. Diyos ko, ano ba ito nangyayari sa akin? Nakanaginip ba ako ng gising? Rudy! Tiago! Alam kong busy kayo ngayon, pero kulang na tayo ng ilang kagamitan sa pag-iimbalsa mo. Sino ba sa inyong pwede bumili? Ako na lang, Boss Arthur. Babalik na lang ako agad para matulungan si paring Rudy. Sige. Kunin mo na lang yung listahan at pera doon sa opisina ko, ha? Sige, boss. Paring Tiago, sasama ako sa'yo. May pinabibili kasing laruan yung anak ko eh. Habang namimili ka ng mga gagamitin natin dito, bibili naman ako ng kailangan ng anak ko. Bumalik na lang tayo kagad. Pag mo akong susumbong kay boss, okay? May magagawa pa ba ako? Hala, siksikan pa rin dito sa palengke. Ang daming tao. Bili na kayo. Hindi nga lang nagpapabili ng laruan kung ano ko. Hindi ako pupunta rito. Lagi namang maraming tao dito. Oh, saan tindahan ka ba bibili? Nakita ko na yung bibilan ko ng mga gamit sa punerarya. Oo, sige. Diyan lang ako. Malapit lang. Sandali lang ako. Basta pupuntahan na lang kita pagka nakabili na ako, ha? Sige, magkita na tayo mamaya, paring Rudy. Sige. Naririnig ko na naman ang pagtunog ng bell. Ano na naman itong naaamoy ko? Amoy patay na nabubulok. Nakakasuka. Diyos ko, ganito rin yung nangyari sa akin dati.
nangyayari sa akin? Bakit kapag naririnig ko tumunog ang bell na nasa keychain? Parang nakikita ko may mangyayaring masama. Pero wala naman ako magawa para pigilan yon. May dalang kamalasan ba ang bell na to? Tiago? Oh, nandito ka pa pala. Pasensya ka na ha. At ikaw lang ang nagtrabaho dito sa punerarya. Dumaan kasi ako kina Rudy. Naghanap na rin ako ng karelyebo mo. Boss Arthur, pasensya ka na rin sa akin. Kung hindi sumama sa akin si Rudy sa palengke, baka buhay pa siya ngayon. Sige na, wala na akong magagawa. Patay na si Rudy. Ano ka namang sisihin ko pa siya at sermonan. At teka, ano ba yung hawak mo ha? Keychain, boss. Nalaglag sa bata. Pinulot ko para ibalik sana pero hindi ko na nakita yung bata. Teka, parang pamilyar sa akin ang maliit at itim na bell na yan. Hindi ko lang masabi kung saan ko nakita yan. Pero, Tiago, masama ang kutob ko sa bell na yan. Kaya dapat mo nang itapon yan. Itapon mo na agad yan, Tiago. Sabi ni Boss Arthur, itapon ko ang keychain. Hindi itapon. Nasa basurahan na yun ngayon. Takakutin na ng garbage collector mamaya. Hoy, Tiago! Nakikinig ka ba sa akin? Ay, parang nasa malayo na naman ang isip mo. Ho? Pasensya na, Lola Mila. Meron akong biglang naisip eh. Ano po bang sinasabi niyo kanina? Ang sabi ko, nalulungkot ako sa nangyari sa kaibigan mo at kasama sa trabaho. Ay, naikwento sa akin ni Lara na tumulong lang pala yun sa babaeng ninakawan doon sa palengke. Ay, nako, siya ang tuluyang nadisgrasya. Ay, wala talagang makapagsasabi kung hanggang saan lang ang buhay ng tao. Lola Mila, kailangan ko munang bumalik sa trabaho. Nakiusap lang sa akin si Lara na dalhin ko sa itong pagkain mo. Alis na po ako. Oh, siya, sige, Tiago. Salamat, ha. Ay, teka! May naiwang ka yata. Ayun sa lapago. Ano ba yan, ha? Diyos ko, bakit nandito tong keychain? Tinapon ko na to sigurado ako. Pero, bakit nandito na naman? Paano napunta to rito? Paano? Paano ba nangyaring bumalik sa akin tong bell na to? May sa demonyo yata ito eh. Hoy! Bata! Bakit? Hindi ako pwede magkamali. Ikaw yung batang may-ari ng keychain na may itim na bell, hindi ba? Tulungan mo ko, Tiago. Tulungan mo ko tulungan ng mga tao para hindi sila mamatay. Tulungan mo ko. Tulungan? Paano kita matutulungan? Teka, kilala ko mga tao nasa likuran mo. Sila sina nanay, si tatay, at ang kapatid kong si Janet. Anong ginagawa nila rito? Patay na sila! Hindi mo sila natulungan, Tiago. Gusto ka nilang makasama. Sasama ka ba sa kanila? Gusto mo bang sumama na lang sa kanila? Kung makakasama ko ulit ang pamilya ko, sige, sasama na ako. Wala namang kwenta mabuhay kung wala na sila. Kung ganun, sumama ka sa amin, Tiago. Halika, sumama ka na. Sumama ka. Yan na naman ang bell. Tumutunog na naman ang bell. Ayoko na! Ayoko na! Ay, ano ba naman to? Bakit kaya kanina pa ako hindi mapalagay? Gusto ko nang umuwi kahit kakasimula pa lang ng training ko sa trabaho. Buti na lang napakiusapan ko kanina si Tiago na dalhan ng pagkain si Lola Mila. Bakit businan-busina mga sasakyan sa gawiroon? May lalaking tumatawid sa kalsada na parang wala sa sarili. Teka, si Tiago yun ah! Bakit parang wala talaga siya sa sarili? Parang wala siya nakikita. Pupuntahan ko siya. Tiago! Ano nangyayari sa'yo? Bakit parang wala ka sa sarili? Masasagasaan ka na, oh!
Sorry, pero kailangan kong gawin to. Sasampalin kita, Tiago! Lara? Anong ginagawa mo rito? Teka, nasaan yung bata? Si nanay, si tatay, si Janet! Isasama na nila ako, Lara! Isasama nila ako! Bata, ano ba sinasabi mo, Tiago? Yung pamilya ko, Lara! Nakikita ko sila! Sasama na ako sa kanila! Itong bell na to. Ito ang tanging paraan para makasama ko ang pamilya ko. Ito lang! Tiago, nasisiraan ka na ba ng ulo? Ano ka ba? Mga kakita mo, patay na! Hindi sila matutuwa na makita kang ganyan. Sigurado akong ayaw nilang nakikita ka sumusuko. Gumising ka nga! Totoo sinasabi ko! Ayun yung bata, oh! Siya ang may-ari nitong keychain! Sa kanya tong bell na to! Kailangan ko siyang puntahan! Ibabalik ko to sa kanya! Tiago! Bumalik ka rito! Bumalik ka! Bata! Magpakita ka sa akin! Ibabalik ko na sa'yo ang bell mo! Masaya mo ako makasama ang pamilya ko! Magpakita ka na! Nasa huli ang pagsisisi. Anong ibig mo sabihin? Tiago! Ano ba nangyayari sa'yo? Lara, yung bell. Tumutunog na naman yung bell. Wala nga akong naririnig. Ano ka ba, Tiago? Sinasapian ka ba ng kung ano, ha? Napaka-weird mo. Nakakatakot ka na. Lara, tuwing tumutunog yung bell, may aksidenteng nangyayari. May namamatay. Si Aling Teresa, si Rudy, at ngayon... ang sakit ng ulo ko, Lara. Ano ba nangyayari sa'yo, Tiago? Lara, may nahawi na naman ako masangsang. Amoy patay. Ang sakit. Tiago, ano nangyayari sa'yo? Usok. Apoy. May nakikita akong apoy. Tiago, may sunog! Tingnan mo! Ang kapal na usok sa gawing yun! Parang sa lugar natin yun, Diyos ko! Si Lola Mila! Si Lola Mila! Diyos ko, Tiago! Bakit nangyari sa atin ito? Hindi ko na alam ang gagawin ko. Halos matupok ang buong squatters area. Natupok ang bahay na tinitirhan natin. Lahat! Kabuhayan natin, mga kagamitan, lahat-lahat. At si Lola Mila, nasan siya? Hindi ako matatahimik hanggat hindi ko siya nakikita. Lara, delikado dito. Baka may mga gumupang nasunog ng mga bahay. Umalis na tayo. Tingnan natin kung nandun si Lola Mila sa evacuation center ng mga nakaligtas. Tiago, iba ang kutob ko. Baka nasa bahay pa si Lola Mila. Baka hindi siya nakaalis. Baka kailangan niya ng tulong ko, please. Pumasok tayo sa bahay, Tiago. Samahan mo ko. Lara, sunog na sunog ang buong paligid. Tabi-tabi ang mga bahay natin sa squatter na to. Doon natin hanapin si Lola Mila sa pinagdalhan sa mga nakaligtas. Lola Mila! Lola Mila, nasan ka na? Lola Mila! Sa sobrang laki ng apoy, halos walang natira sa lugar na to. May natapakan ako kaya nadulas ako. Ang sakit. Lara, umalis na kasi tayo rito. Baka mamaya mga bubog at pako pang matapakan natin. Halika, tutulungan kitang tumayo. Tiago, yung natapakan ko, parang ulo ng tao. Gumulong yun ang matapakan ko. May takip kaya hindi ako sigurado pero teka, lalapitan ko. Lara, umalis na kasi tayo rito. Jessica! Wala! Wala ni Lola Mila! Ito lang ang hindi natapok sa buong katawan niya! Mabuti na lang at pumayag si Boss Arthur na dumito muna ako sa bahay niya kahit pansamantala lang. Lola Mila? Ano? Narinig
Nanaginip ba ako? Patay ka na, Lola Mila! Ang sakit. Napakasakit. Tinubog ng apoy ang balat ko. Ang buong katawan ko. Nasunog ang bawat hibla ng aking laman. Sumpain ka, Tiago! Hindi mo ko tinulungan. Umasa kong may ligtas mo ako. Lola! Wala ako na magkaroon ng sunog! Paano kita maliligtas? Pasensya ka na, Lola Mila. Sana nga, nailigtas kita. Masakit din sa akin na nangyari sa'yo. Nakita ko sa isip ko ang sunog, pero paano ako tutulong kung pagkakita ko pa lang ng magaganap, mangyayari na to agad? Ha? Nawala na si Lola Mila kasabay ng pagkawala ng malakas na hangin. Nagpakita lang ba siya sa akin para sisihin ako? Oh, Tiago. Gising ka pa pala. Eto, uminom ka muna. Tsaka yan para ma-relax ka. Alam kong marami kang iniisip ngayon. Salamat sa pagpapatuloy mo sa akin dito sa bahay mo, Boss Arthur. Wala na rin talaga akong ibang mauuwian eh. Tinubuktan ng apoy ang lahat ng meron ako. Pati na rin si Lola Mila na sobrang naging mabait sa akin. Sakit sa akin yung pagkawala niya. Tiago, naalala kong may nakita akong bell na hawak mo dati ah. Teka, nasa iyo pa rin ba yun? Naririnig mo pa rin ba mga pagtunog nun? Oo, Boss Arthur. Ito yung bell. Pag tumutunog to, sumasama ang pakiramdam ko. Sumasakit ang ulo ko at may mga nakikita ko sa isip ko na mangyayari pa lang. Nakakaamoy rin ako ng mabaho. Masangsang na parang amoy bulok. Tiago, ang misteryosong bell na yan ay tinatawag na death bell. Death bell? Ano yun? Ang death bell ang nagdadala ng pahiwatig sa paparating na kamatayan. May kilala akong may nagmamayari ng ganyan. Tulad mo, naamoy rin niya ang kamatayan. Boss Arthur, nasaan na siya ngayon? Kailangan makausap ko siya. Gusto ko malaman kung kilala niya ang batang nagpapakita sa akin. Wala na rito sa mundo natin ang taong sinasabi ko, Tiago. Ang madilim na katotohanan para sa mga nakakarinig ng tunog ng itim na bell na ito ay ang paalalang ang kamatayan ay hindi lang para sa iba, kundi para sa nakakarinig din ng tunog nito. Teka, ano? Ang ibig sabihin, mamamatay rin ako? Pero bakit? Ayoko namang mapunta sa akin ang bell na to. Dinambot ko lang naman to dahil gusto kong isoli dun sa batang nakabungguan ko sa daan. Hindi nagkataon na naroon ka, Tiago. Hindi mo basta napulot ang itim na bell na yan. Ikaw ang nakatadhanang makarinig ng tunog dahil ikaw ang pinili ng death bell. Ano? Bakit ako? Dahil nararamdaman at naaamoy ka ng masasamang espiritu, Tiago. Ang aura na pinakakawalan mo, ang mga negatibong pag-iisip, ang mga hinaing mo, pagsisisi at kalungkutan. Ikaw ang pinili dahil ikaw ang madalas pasukin. Hindi. Kaya nga sinabi ko sa'yo, di ba, na pamilyar sa akin ang bell na yan. Teka, eto, tingnan mo. Ang lumang larawan na ito, nakikilala mo ba ang taong yan? Hindi. Pero, ang batang to, kilala ko siya. Siya yung nakalaglag ng keychain na hawak ko ngayon. Itong keychain na may palawit na death bell. Boss Arthur, sabihin mo sa akin, paano ko makakalaya sa sumpang ito? Ang totoo, hindi ko alam, Tiago. Maaring masagot ka ng batang nagpapakita sa'yo. Baka kaya siya lumalapit sa'yo ay dahil gusto kanyang tulungan. Kung ganun, kailangan ko makausap yung bata. Pero paano? Bigla na lang siya nagpapakita sa akin. Hindi ko alam kung saan siya hahanapin. Lara, kumusta ka na ba? Sabi ng doktor, hindi ka kumakain o umiinom man lang kaya nahimatay ka. Tiago, lagi kong napapaginipan si Lola Mila. Humihingi siya ng tulong sa akin habang natutupok at nalalaplos ng apoy ang katawan niya. Di
Hindi ko siya magawang tingnan. Paano ko ba sasabihin kay Lara ang tungkol sa death bell? Paano ko sasabihin na nakikita ko magaganap pero hindi ko makontrol na mangyayari yun? Paano ko sasabihin kay Lara na nagpakita sa akin si Lola Mila at sinisisi ako sa pagkamatay niya? Marami nang iniisip si Lara. Ayoko nang dagdagan yun at baka tuluyang bumigay ang katinoan niya. Ayoko mawalan pa ng taong importante sa akin. Tiago, wag mo akong iiwan ha. Ikaw na lang ang meron ako. Natatakot akong mag-isa. Lara, huwag ka mag-alala. Hindi kita iiwan. Kaya magpahinga ka na lang muna rito. Alam mo ba, sabi ni Boss Arthur, pwede tayong makitira sa bahay niya habang wala pa tayong malilipatan. Boss Arthur, yung may-ari ng punerarya. Oo, siya nga. Mabait ang pamilya niya at may mga sinabi siya sa akin tungkol dito sa keychain na may maliit na itim na bell. Tiago, ang balita ko, may natapakang tao ang boss na sinasabi mo kaya may kaaway siya ngayon. Totoo man o hindi, kailangan mo rin mag-ingat para hindi ka madamay. Ay, naantok na ako. Gusto ko munang matulog. Sige Lara, matulog ka muna. Huwag ka mag-alala. Babantayan kita. Salamat, Tiago. Ayan, mabuti nakatulog siya agad. Siguro sobrang stress niya. Sana mahimig ang tulog niya para maayos siyang makapagpahinga. Nandito na ako, Tiago. Ang bata! Kailangan ko siya makita! Kailangan ko siya makausap! Nasa ka bata? Pagpakita ka sa akin! Nandito na ako sa labas. Aalis na ako. Sundan mo, Tiago. Huwag ka umalis! Gusto kita makausap! Kailangan natin mag-usap, bata! Hoy! Sandali! Hintayin mo ako! Hintayin mo ako! Asan si Tiago? Umalis ba siya? Kala ko ba babantayan niya ako dito sa ospital? Sakit na ng ulo ko, nangihina na rin ako. Nasaan ka na ba, Tiago? Tiago? May mga yabag. Sino yan? Tiago, ikaw na ba yan? Hoy, Tiago, hindi ako nakikipagbiruan sa'yo, ah. Lumabas ka na dyan kung nasan ka man nagtatago. Hoy, Tiago! Kung ayaw mo magpakita sa akin, pupunta na lang ako dyan. Alam ko nandiyan ka lang sa may CR. Pupuntahan kita dyan. Lara! Tulungan mo ako, Lara. Ang boses na yun. Ang boses ni Lola Mila yun. Lola! Si Lola Mila! Hinahampas niya ang ulo niya sa pader. Sunog ang buong katawan niya at parang galit na galit siya. Ayoko na rito. Aalis na ako rito. Aalis na ako. Nangihina ako. Hindi ko kayang tumakbo ng maayos. Diyos ko, natapapa ako. Saan ka pupunta, Lara? Sumama ka sa akin. Sumama ka na sa akin, Lara. Hindi ikaw si Lola Mila! Umalis ka rito! Hindi ikaw si Lola! Sumama ka na, Lara. Samahan mo ako rito. Hindi! Hindi ako aalis rito sa ospital. Hahanapin ko si Tiago. Kailangan makita ko si Tiago. Hindi ka pwedeng umalis, Lara. Sasamahan mo ako sa ayaw at sa gusto mo. Layuan mo nga ako! Ano ba? Hindi ka si Lola Mila! Sigurado ako hindi ikaw ang lola ko! Inuutusan kita, Lara. Lumakad ka. Papunta rito. Umakyat ka sa hagdan. Papuntang rooftop. Diyos ko, bakit hindi ko makontrol ang sarili ko? Bakit sinusunod ng katawan ko sinasabi niya? Pakilang tao sa akin papunta ang rooftop. Bakit ako pupunta sa rooftop? Sige pa, Lara. Lumakad ka. Anong gagawin ko rito? Bakit ba ako pinapapunta dito sa rooftop? Dito magsisimula ang pagsama mo sa akin.
Hindi! Hindi ako sasama sa'yo! Sasamahan mo ko, Lara. At gagawin mo na yon. Ngayon! Ayoko! Ayoko! Tumalon ka, Lara! Tumalon ka sa building na ito! At pagbagsak mo sa ibaba, siguradong magkakasama na tayo. Talon! Nakita kong dito nagpunta yung bata. Bakit bigla siya nawala? Saan na kaya siya nagpunta? Kailangan ko siya makausap para matapos ng kamalasang dala ng bell na to. Yung bell, tumutunog na naman. Ibig bang sabihin may mangyayari na namang aksidente? Ayoko na ng ganito. Amoy na kamatayan. Ang baho. Nakakasulasok na amoy. Amoy nabubulok na laman. Bumabalik na ng sigmura ko. Kasabay na matinding sakit ng ulo. Ang sakit! May nakikita ako. Babaeng nakaputi. Nasa tutok ng isang gusali. Anong ginagawa niya ron? Yung bata! Naroon sa gawin yun! Yung bata! Kailangan ko siya makita! Pupunta ako siya! Sandali lang! Nandiyan na ako! Hintayin mo ako! Wala na naman siya. Nakarating na ako dito sa parking area. Kanina ko pa siya hinahanap pero talagang hindi ko siya makita. Oh, Tiago, anong ginagawa mo rito? Akala ko ba binabantayan mo yung kaibigan mo sa kwarto niya? Boss Arthur. Oh, Oo, pabalik na ako sa kwarto ni Lara. Si Lara? Bakit bigla ko na lang nakita ang mukha ni Lara? Diyos ko! Si Lara! Boss! Kailangan na punta ng kaibigan ko sa kwarto niya! Tiago! May taong bumagsak sa kotse mula sa rooftop ng ospital! Ayun o! Tingnan mo! Boss! Si Lara yan! Boss Arthur! Si Lara yan! Hindi! Hindi! Lara! Ang dami na nangyari. Ang dami na rin ng mga taong nawala. Pero ganun pa rin ang buhay. Tuloy lang sa pagkatrabaho dito sa punerarya. Ang mga patay ang hanap buhay ko. Sino yan? May tao ba dyan? Lara? Lara, ikaw ba yung umiiyak? Lara, kung naririnig mo ako, sorry! Sorry, Lara! Alam ko ako yung malas! Ako may kasalanan ng lahat! Ako nilapitan ng masamang espiritu at kinapitan ng death bell dahil sa mga negatibong enerhiyang nasagap niya sa akin. Ang lahat ng kalungkutan ko, mga kabiguan ko, ang galit at inggit. Dahil sa mga yun kaya nangyari ang lahat ng kamalasan at pagkamatay. Sorry, Lara. Sorry sa inyong lahat. Sorry. Hindi ko gusto mawala ka, Lara. Kaibigan kita. Pamilya na kita. Mahal kita. Tiago, sabi mo hindi mo ako iiwan. Sabi mo babantayan mo ako. Yung pala, nagsisinungaling ka lang. Kasalanan mo lahat ng to. Kasalanan mo, Tiago. Kaya dapat ka rin mamatay. Mamamatay ka rin, Tiago! Lara? Lara? Nandiyan ka pa ba? Nawala siya. Nawala si Lara. Aba, hindi ako papayag!
Sabihin mo, sa korte na lang kami mag-usap. Ipapupulis ko si Raulong yan. Yung pwesto sa palengke, gagawin kong pwesto ng negosyo ko yun. Kaya huwag niyang angkinin. Ako pang tinakot niya. Makikita niya. Boss Arthur, aalis ka? Oo, Tiago. May asikasuhin lang akong importante. Teka, bakit? May sasabihin ka ba? Boss, tumunog uli yung bell. At nakita kita sa isip ko. May hawak kang baril. Mukhang masamang pangitain yun, boss. May kaalitan ka yata. Alam mo namang hindi ko napigilan ang mga nakita ko noon dahil hindi ko na sineryoso. Sana, boss, pakinggan mo yung sinabi ko. Tiago, huwag mo kong alalahanin. Sige, ganito. Susundin kita. Kaya huwag ka na magdala, okay? Tungkol naman doon sa death bell, hanapin mo yung bata at ibalik mo sa kanya ang keychain sa lalong madaling panahon. Matatapos sa mga pangitain mo kapag naibalik mo na sa bata ang keychain na may bell. Eh, boss, paano kung hindi ko makita ang bata? Kailangan maibalik mo ang bell sa bata bago pa ito tumunog. Nakamatayan mo na ang dala. Sabi ni Boss Arthur, hindi na siya alis ng bahay at hindi na rin siya hawak ng baril para hindi magkatotoo ang pinakita sa akin ng death bell. Pero hindi pa rin ako mapakali. Si Boss Arthur, tumatawag. Bakit kaya? Hello, boss? Tiago, nasan ka? Nandito ako sa punerarya. Huwag ka mag-alala. Wala akong dalang baril. Saglit lang din ako dito. Uwi ka agad ako. Dinalhan lang kita ng merienda. Nasaan ka ba? Eh, boss, may kinuha akong resibo ng kliyente natin. Pero malapit na ako dyan sa punerarya. Tatanaw na nga kita dito sa kinaroroonan ko. Oo nga. Nakikita na kita. O sige. Bisa mo ang paglalakad para may tao na rito at makauwi na ako. Pinaulan na ng bala na pa rin si Boss Arthur! Pinatay na si Boss Arthur! Sigurado ka bang hindi mo nakilala ang mga lalaking sakay ng van na bumaril sa amo mo? Hindi po. Hindi ko sila makilala dahil may takip ang mukha ng mga lalaki. At saka, nasa loob sila ng van. Sa dami ng basyo ng balang nakolekta ko dito, hindi na makakaligtas ang boss mo. Pinawalanan siya ng bala. Halos magkabutas-butas ang buong katawan niya sa dami ng tama. Halatang galit na galit ang gumawa. Kasalanan ko to. Mali naman ako ng pagbasa sa nakita kong mangyayari. Akala ko nakatulong na ako pero mas napasama pa. Sorry, Boss Arthur. Sorry. Hoy bata, pakalmain mo ang sarili mo. Halika, sumama ka sa akin sa presinto. Kakausapin pa kita para sa investigasyon. Bata, naririnig ko na naman siya. Naririnig ko rin ang tunog ng bell. Pero wala ko nakikita ang aksidente mangyayari. Bakit kumikilos sa sarili ko? Kahit hindi ko naman gusto kumilos. Ano nangyayari sa akin? Puntahan na lang ko, Tiago. Dito sa gisa na bahay. Para namin nakalaksa sa dumadaan. Puntahan na mo. Ayoko pumatay! Hindi ako pupunta dyan! Hoy! Ba't nagsisigaw ka dyan? Anong ginagawa mo? Teka, saan ka pupunta? Huwag kang tatawid sa kalsada! Baka masagasaan ka! Hoy! Delikado dyan! Huwag kang tumakbo! Huwag! Bakit pakiramdam ko? Nakalutang ako sa hangin. Nakikita ko ang sarili kong walang malay at nakahiga sa kama ng ospital. Hindi. Naririnig ko na naman itong tunog ng bell. Katapusan ko na ba? Pero ayaw ko pa mamatay. Hindi pwede. Hindi
ba ako pwede mamatay? Tiago, nakalimutan mo na ba? Hindi sisigil kulay-kulay itim na puno. Hindi basta-basta gaan isang batang tulog ko. Kung ano nakamataya. Hindi mo ako pwedeng kunin! Baldada, Tiago, ilang sandali lang, makakasama ng mga kalulumihag mo. Makinig ka. Naririnig na tunog ang kamataya para sa'yo. Oras mo. Mamamatay ka na. Ayaw sa gusto mo. Lumulutang sa hangin. Ayoko ba mamatay? Ayoko ba? Ayoko ba? Mga kapatid, ito po ang inyong kapatid na si Lord De Vera. Nagsasabing, sana dito na tayo sa totoo. Dito na tayo sa True FM. At sana po'y mag-subscribe kayo at mag-follow sa mga social media accounts po ng @TrueNetworkPH. Sa Facebook, Instagram, sa X, sa YouTube, sa TikTok, at sa mga podcasts. Sana po, dito na tayo sa totoo, mga katrupa.